Kamusta mga Kapinoms TV? Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay may kamera at internet, ang pagiging vlogger ay hindi na lang simpleng libangan. Isa na itong makapangyarihang plataporma na kayang magpasikat, magpayaman, at minsan magdala ng matinding kontrobersya. Sa Pilipinas, patuloy na lumalago ang vlogging community at kasabay nito ay ang pagdami ng mga personalidad na sinusubaybayan ng milyong-milyong netizens araw-araw. Ngunit hindi lahat ng kasikatan ay puro positibo. May mga vloggers na bukod sa kanilang talento at content ay nasangkot sa mga isyong umabot sa national headlines, mula sa online conflicts hanggang sa mas seryosong alegasyon na nagdulot ng matinding diskusyon sa publiko. Sa mundo ng social media, isang viral post lang ang pwedeng magpabago ng imahe ng isang tao sa loob lamang ng ilang oras. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakakontrobersyal na sikat na vlogger sa Pilipinas. Aalamin natin kung paano sila sumikat, ano ang kanilang mga nagawa, at ang issue na naglagay sa kanila sa spotlight. Habang pinapanood mo ito, tanungin mo ang sarili mo, hanggang saan nga ba ang limitasyon ng content at kailan ito nagiging pananagutan? Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Rosmar Tan. Hindi mo maikakaila sa tuwing may flexing ng yaman sa social media, isa sa unang pumapasok sa isip ng marami ay si Rosmar Tan. Si Rosmar ay sumikat bilang isang entrepreneur vlogger, partikular sa kanyang skincare business na mabilis lumago dahil sa agresibong online marketing. Sa kanyang mga vlog at live streams, madalas niyang ipakita ang kanyang lifestyle, mula sa luxury items hanggang sa kanyang mga negosyo, na siyang nakaakit ng milyong-milyong followers. Pero kasabay ng kanyang pagsikat, dumami rin ang mga kontrobersya. Isa sa pinakaumalingaw-ngaw ay ang kanyang mga giveaways na minsan ay kini-question ng netizens kung tunay nga bang naibibigay. Bagamat may mga patunay ng winners, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Mas lalong uminit ang usapan noong 2024 nang masangkot siya sa alitan sa mga lokal na opisyal sa Coron, Palawan. Dahil sa isyong ito, idineklara siyang persona non grata, isang bihirang hakbang na lalong nagpalaki sa kontrobersya. Sa kabila nito, nananatili siyang isa sa pinaka-followed at pinaka-pinag-uusapang online personalities sa bansa. Number 9, Josh Mojica. Mula sa simpleng negosyante hanggang sa pagiging viral motivational figure, ganito umangat si Josh Mojica. Kilalang CEO ng Kangkong Chips brand, ginamit ni Josh ang vlogging upang i-document ang kanyang journey sa negosyo. Ang kanyang content ay nakatuon sa diskarte, hustle mindset at financial success, bagay na tumatak lalo na sa kabataan. Ngunit hindi lahat ay humanga. Maraming netizens ang bumatikos sa kanyang mga pahayag na tila minamaliit ang formal education, na para sa ilan ay delikadong mensahe, lalo na sa mga estudyante. Dagdag pa rito, ngayong lang 2026, nasangkot siya sa isang issue na may kinalaman sa pagbablog habang gumagawa ng risky driving stunts gamit ang luxury car. Dahil dito, kabilang siya sa mga personalidad na napansin ng mga otoridad, partikular ang LTO na nagbabala laban sa mga ganitong klaseng content. Sa huli, si Josh Mojica ay naging simbolo ng debate, diskarte versus edukasyon, isang usapin na patuloy na pinagtatalunan online. Number 8, Aura Briguela. Mula sa pagiging batang komedyante hanggang sa pagiging social media star, ang journey ni Aura Briguela ay puno ng tagumpay at kontrobersya. Nakilala si Aura sa kanyang natural na comedic talent at kalaunan ay naging aktibo rin sa vlogging at online content creation. Ngunit noong 2023, isang insidente ang biglang nagbago sa kanyang imahe. Nasangkot si Aura sa gulo sa isang bar sa poblasyon Makati, kung saan siya ay inaresto at naharap sa mga kasong light threats, grave coercion at paglabag sa Safe Spaces Act. Kumalat ang mga video ng insidente online na nagdulot ng matinding debate. May mga sumuporta sa kanya, sinasabing siya ay nagtatanggol lamang sa kaibigan, habang ang iba naman ay kinondena ang kanyang aksyon. Sa kabila ng magkabilang panig, hindi maikakaila na ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malaking epekto sa kanyang career. Number 7, Wamos Cruz. Kung pag-uusapan ang viral family content, hindi mawawala si Wamos Cruz.
Sumikat siya sa pamamagitan ng kanyang mga nakakatawang skits, relatable content at family vlogs na mabilis kumalat sa TikTok at Facebook. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan ay ang pag-usbong ng mga issue. Noong 2024, inakusahan siya ng isang video editor na kilala bilang Jack73 ng paggamit ng clips ng walang pahintulot para sa isang entry sa Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Ang isyong ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa content ownership at crediting sa digital space. Bukod dito, madalas ding maging sentro ng usapan ang kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang relasyon, dahil sa pagiging bukas nito sa social media. Para sa iba, ito ay transparency, pero para naman sa iba, oversharing. Number 6. Wilbert Tolentino. Sa mundo ng vlogging, bihira ang kayang magpaingay ng buong industriya. Pero nagawa ito ni Wilbert Tolentino. Isang talent manager at content creator, si Wilbert ay matagal nang kilala sa paghawak ng mga influencers. Ngunit noong 2022, naglabas siya ng isang vlog na pinamagatang Ang Revelasyon, kung saan inilahad niya ang mga screenshots at detalye ng kanyang alitan kay Zainab Harake. Ang video ay agad na nag-viral at nagdulot ng matinding hati sa vlogging community. May mga naniwala sa kanyang mga pahayag habang ang iba naman ay kumwestiyon sa timing at intensyon ng kanyang paglalabas ng impormasyon. Ang kontrobersyang ito ay hindi lamang simpleng online drama. Umabot ito sa legal threats at usaping cyber libel na lalong nagpatunay kung gaano kalalim ang epekto ng social media conflicts sa totoong buhay. Sa huli, si Wilbert Tolentino ay naging simbolo ng isang mahalagang tanong: hanggang saan ang limitasyon ng content bago ito maging personal na pag-atake? Number 5. Donalyn Bartolome. Kung may influencer na paulit-ulit na pupunta sa gitna ng diskusyon tungkol sa pagiging out of touch, iyon ay si Donalyn Bartolome. Unang nakilala si Donalyn bilang isang YouTube personality at singer na tinaguri ang social media goddess dahil sa kanyang malaking following at consistent na content. Sa simula, light at entertaining ang kanyang mga vlog, travel, lifestyle at personal milestones. Pero habang tumatagal, nagiging mas critical ang mata ng publiko sa kanyang mga content. Isa sa pinaka-controversial na insidente ay ang kanyang birthday party na kanto ang tema, kung saan ginawang aesthetic ang mga elemento ng kahirapan. Maraming netizens at advocacy groups ang nagsasabing insensitive ito dahil tila ginagawang dekorasyon ang realidad ng maraming Pilipino. Pero hindi pa doon natapos, binatikos din siya sa isang post kung saan sinabi niya ang pagiging grateful na bumalik sa trabaho matapos ang holidays. Isang mensahe na para sa iba ay tila hindi sensitibo sa pinagdadaanan ng mga manggagawa. Sa kabila ng backlash, nanatili si Donalyn bilang isang major influencer. Ngunit isa rin paalala na ang content ay may social impact. Number 4. Sanderford. Ang kwento ni Sanderford ay isa sa pinakadramatic transformation sa Philippine internet culture. Dating miyembro ng Hash5 bilang si Marlo Arizala, sumailalim siya sa cosmetic transformation na nagbigay sa kanya ng bagong identity bilang Sanderford. Dahil dito, muli siyang sumikat at naging viral. Ngunit kasabay ng kanyang pagbabalik ay sunod-sunod na kontrobersya. Nasangkot siya sa issue ng pambabastos sa mga artista, kabilang si Catherine Bernardo na agad umani na matinding batikos mula sa fans at publiko. Mas mabigat pa rito, naharap siya sa mga aligasyon ng pisikal na pang-aabuso at panghahalay mula sa kanyang dating karelasyon. Isang seryosong issue na lalong sumira sa kanyang reputasyon online. Idagdag mo pa rito ang kanyang mga clout-chasing stance na madalas ikairita ng netizens, dahilan upang manatili siyang controversial na personalidad kahit matagal na sa industriya. Number 3. Tony Fowler. Kung pag-uusapan ang pagiging unapologetically bold sa social media, nangunguna si Tony Fowler. Bilang Mami Oni ng Toro family, nakilala siya sa kanyang unfiltered, daring at minsan ay provocative content. Malaki ang kanyang fanbase, ngunit hindi rin nawawala ang mga kritiko. Noong 2024, isang malaking kontrobersya ang nag-viral nang ang kanyang music video na MPL ay ireklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center.
Ang dahilan, mga eksenang itunuring na malaswa at madaling ma-access ng mga menor de edad. Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya, isang bihirang pangyayari para sa isang content creator. Agad itong naging viral at pinag-usapan sa iba't ibang platforms. Para sa kanyang supporters, ito ay issue ng freedom of expression. Para naman sa kanyang critics, ito ay malinaw na paglabag sa responsableng content creation. Number 2, Rendon Labrador. Kung may hari ng online clapback at kontrobersyal na opinyon, si Rendon Labrador iyon. Sumikat siya bilang isang motivational speaker na may kakaibang estilo, direkta, walang filter, at kadalasang confrontational. Dahil dito, mabilis siyang naging viral. Ngunit ang kanyang pagiging outspoken ay siya ring nagdala sa kanya sa sunod-sunod na issue. Isa sa pinaka naging viral ay ang kanyang 100 pesos motivational rice na naging simbolo ng backlash laban sa kanyang negosyo. Dahil sa matinding pambabatikos, napilitin siyang isara ang restaurant. Hindi rin siya ligtas sa mga online bangayan. Nakabangga niya ang ilang malalaking pangalan tulad ni na Michael V. at Vice Ganda, pati na rin ang ilang miyembro ng Gilas Pilipinas. Noong 2023, umabot sa punto na ang kanyang social media accounts ay na-mass report at pansamantalang na-delete dahil sa mga reklamong cyberbullying. Si Rendon ay patunay na sa digital age, ang opinyon ay maaaring maging kapangyarihan, pero pwede rin itong maging dahilan ng pagbagsak. Number 1, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin. At narito na tayo sa pinakatuktok, ang pangalan na halos hindi mawawala sa usapin ng controversial na vlogging sa Pilipinas, Francis Leo Marcos. Kilala sa kanyang viral na mayaman challenge, sumikat si FLM dahil sa kanyang mga video kung saan tumutulong siya sa mga nangangailangan. Para sa marami, siya ay simbolo ng pag-asa at kabutihan. Ngunit sa likod ng kanyang imahe ay sunod-sunod na kontrobersya. Noong mga nakaraang taon ay naaresto siya dahil sa paglabag sa Optometry Law of 1995 at naharap din sa mga kasong estafa at human trafficking, mga seryosong akusasyon na umalingaw sa buong bansa. Hindi pa dito natapos ang kanyang mga issue. Sa mga sumunod na taon, nasangkot siya sa iba't ibang insidente kabilang ang paggamit umano ng pekeng plaka at delikadong road stunts na nagresulta sa lifetime ban mula sa LTO. Noong 2025 elections, idineklara rin siyang nuisance candidate sa senatorial race, isang desisyon na muling naglagay sa kanya sa spotlight. Pero nito lang February 2026, siya ay muling inaresto at sinampahan ng kabi-kabilang kaso. Si Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusing, ay isang halimbawa ng kung gaano kabilis ang pag-angat at kung gaano rin kabilis ang pagbagsak sa mundo ng social media. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinaka-controversial na sikat na vlogger sa Pilipinas. Matapos nating balikan ang kanilang mga kwento, malinaw na ang mundo ng vlogging ay hindi lang tungkol sa views, likes at subscribers. Ito ay may kaakibat na impluensya na kayang humubog ng opinyon ng milyong-milyong tao. Kaya bawat aksyon, bawat salita ay may bigat at posibleng consequence. Sa huli, ang pagiging sikat ay hindi garantiya ng respeto. Ito ay kailangan patuloy na pinapanindigan. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko, sino sa kanila ang may pinakamalaking epekto sa vlogging culture sa Pilipinas? Sa tingin mo, may mga vloggers bang unfair na nahusgahan ng publiko? May mga kilala pa ba kayong vloggers na hindi nabanggit sa listahan? I-comment mo sa baba ang opinion mo para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.